Sa simpleng pamamaraan para malaman lang ng audience natin, ano ba yung stock market trading talaga? Okay, so Okay. basically meron kasing two ways para mag-earn sa stock market. And siguro yung I'd say the most popular is siguro yung sinasabi ng mga financial advisors, karamihan ng mga nasa YouTube na pag bumili ka ng shares sa isang company, may right ka para magkaroon ng percentage na income sa ina-earn ng company na yun. Right? So, basically, sige, example na lang natin. Kunwari lang yung, let's say, pwede ba magsabi ng brands? So, halimbawa, Jollibee, di ba? So, assume lang natin na kunwari yung Jollibee is worth 100 million as a whole company. So, since 100, kunwari meron kang 1 million pesos, pag ininvest mo yun sa Jollibee, so basically meron kang 1% nung whole company. Kasi 100 million nga, meron kang 1 million. So it means if Jollibee earns 50 million for this year, so since may 1% ka doon, may 500k ka. So yun yung sinasabi nating dividend income. Okay. Yung isang way. So yun yung way na I think most popular dito sa Philippines. Kasi yun din naman yung parang pinapedal ng mga lahat ng financial advisors sa YouTube, sa TV, or kung saan man. And yun kasi yung madaling yun kasi yung madaling way. Yun kasi yung madaling way. Madaling intindihin na parang makikishare ka, parang in a way partnership ka, di ba? Tapos siguro in a way niromanticize din nila na parang okay, business partner mo si Henry C. Mga ganun-ganun, di ba? Kuha ko yung spiel. Okay. So ganun, parang business partner mo siya. Technically, pero syempre hindi ka naman niya kilala. Kasi alam naman natin na pag sinabi mong partner, may responsibilities ka sa business. Sobrang late lang kasi ng percentage na kayang bilhin. Sobrang late lang, di ba? Kasi alam naman natin na yung Jollibee, hindi naman yun worth 100 million. More. Ginamit ko lang yung 100 million for mas madaling math. So, ayun. And yung second way is yung tinatawag natin na through capital appreciation. So, ang mas madaling explanation siguro nito is, let's say may lupa kayo and let's say worth 5 million siya. Nabili. So, after let's say 5 years or 10 years, nag-siyang 10 million. Nag-appreciate. So, nag-appreciate yung capital mo doon. So, since 10 million na siya, tapos yung initial value niya nung nabili mo or nung time na nalaman mo or na-appraise mo yung lupa is 5M. So, yung 5 million na difference, yun yung in-appreciate ng capital mo, which is income. So, ayun yung example pagdating sa real estate or sa kahit anumang business, di ba? May sari-sari store ka, 50,000 siya before, nag-siyang worth 100,000, so capital appreciation. So, yung mga companies kasi na malalaki na part ng stock market, meron silang tinatawag na share prices, which is yun na yung value ng every share ng company. So, basically, ang ginagawa ng isang trader is, for example, may isang stock na ang price ng share is 50. So, pag bumili ka ng 1 share nun, tapos naging 100 siya after 1 hour, 2 hours, 1 day, 1 week, 2 months, yun yung pinapocket mong difference. So, yun yung capital appreciation when it comes to trading. So, basically, pag pumapasok ka sa isang stock or bumibili ka ng stock, because you're leaning on more sa dividend income or yung binibigay na income ng company na yun, more on investing yun. And kapag pumapasok ka sa isang company, bumibili ka ng shares kasi ang habol mo is yung capital appreciation, yun yung trading or market timing. Kasi tinatime mo, depende sa kung tataas ba yung share price ng isang company or bababa ba siya. So, yun. Tsaka mapafinalize lang yung income mo pagka nabenta mo na siya. Tama. So talagang buying and selling ng... buying and selling. Technically, buying and selling ganun talaga ng part siya. ng company. Parang based lang sa pag-analyze mo ng mga nababasa mo or based sa pag-analyze mo ng charts, ng numbers, nagkakaroon ka ng informed choice or informed decision kung sa tingin mo tataas or bababa. Kasi kung bababa, hindi mo bibilhin. Kung sa tingin mo tataas, saka mo bibilhin. Parang ganun. Matango lang, anong klaseng trader ka pala? Day, swing, or day? Okay. Obviously, malabong long term dahil... Ayun. So, siguro mas better na lang din na i-define ko din yung profiles. So, pag sinabi kasi nating day trader or pwede nating sabihin as scalper, yun yung parang mga
nagtitrade and ang span lang nila dun sa pagbili ng stocks is days. 1 day or pwedeng actually hours lang, minutes. Yun. So pag swing trader, more on several days to weeks. Tapos pag sinabi nating Long position trader or pwede ding long term, yun yung umaabot ng months. So initially, nung nag-start talaga ako, leaning on more dito sa parang fast-paced. So more on day trade, tapos scalp. Tapos eventually, naging swing. Tapos mostly swing and position trade na. Kasi syempre, ngayon. dati kasi syempre, pag ang pinagkakaabalahan ko lang nun, stocks lang. So more on focus ka sa bantay ng monitor. And then, yun actually, ano din, parang yan ang sinukuhan ko, yung bantay sa monitor. Yun yung parang na-realize ko din na so nag-drop out ako ng med kasi nga ayoko nung parang yun lang yung ginagawa kong totok lang ako doon. Tapos nung nagsa-start akong parang mag-trade, tas day trader, tapos nagsa-scalp, na-realize ko na, teka, parang ganito din yun eh. Parang oras ko na din yung pinapalit ko kasi nakafocus na lang ako sa parang monitor every time na I think dumating siguro yung time na siguro 2 years or 3 years na parang talagang inuumaga na sa pag-monitor, pag-review ng mga ganun, no. Tapos, so sabi ko parang okay, parang it defeats the purpose na kaya ako nag-drop ng mid kasi para sa time. So, paunti-unti, gradually nag-shift na lang to swing and position trading. And then, eventually, yung funds nalipat na din sa angel investing, which I think pag-uusapan natin din. Matanong ko lang pala, yung napapag-usapan ba natin sa trading, saan yan? PSE or? Pinas lang, sa Pinas. PSE talaga. Pinas lang. Hindi ka nag-forex? Hindi ako nag-forex. Kasi yung time difference. Mahirap i-time yung pag mag-open na yung market sa New York, pag mag-open na yung market sa Hong Kong or sa Japan. Mahirap. Noted. So, ano naman, tawag dito? Ayun, para lang sa mga interested mag-trade. Kailangan ba ng malaking kapital para magsimula sa trading? Para sa'yo? Depende sa purpose mo siguro. Kasi kung magsa-start ka as a means to earn a substantial income, siguro to replace your job, kailangan malaki. Kasi in terms of percentage yun eh. So, sample lang siguro. Kunwari 100K. Tapos, ang kaya mong i-return sa isang buwan based sa parang performance mo is 10%. 10% lang. Kunwari, 10%. So, 10,000 lang yun. So, yung 10,000, hindi ka naman mabubuhay nun sa isang buwan na 10K lang, di ba? Sa'yo, sa experience mo ba, ano ang realistic mo sa per month mo? Sa PSE, Realistic, nagre-range from between 1 to 5% eh. Ganun. And depende yun sa kung gaano kaganda yung economy, kung gaano kaganda yung market. Depende talaga. So, yun yung realistic. Nag-futures ka leverage? Hindi. Yun lang talaga. Stocks lang talaga. Tapos, so, pag in terms of parang replacement income, ganun. So kung isipin mo lang din, kung let's say kaya mong mag-return ng 2%, 2%. So sa 100,000, 2,000 lang yun. So wala talaga. So hindi talaga siya pwede. So ibig sabihin, the more na mas magaling ka, which means yung performance na return mo every month, the smaller the capital you need. Kasi kung kasi halimbawa 50%, tapos 100K lang yung capital mo, edi 50K per month, okay na. Pero sobrang galing mo na nun kasi yung mga magagaling na mga mutual funds, magagaling na traders, parang minimum nila 30% every year. Every year na yun. So ikaw gagawin mo yung buwan-buwan, so parang mind-blowing, ang galing mo na, di ba? So kung titingnan mo naman yun na halimbawa may funds ka na, let's say 10M. Tapos kaya mo mag-return ng 5% sa isang buwan, edi 500,000. Malaki na din. And may mga tao talagang nakakagawa ng ganun kasi malaki yung capital nila. Pero kung magsisimula ka, ano yung the best? Pero kung magsisimula ka at siguro yung purpose mo is matuto. Pero siguro kasi karamihan naman, kasi siguro let's face it, lahat naman ng papasok sa stocks, papasok ka para sa pera. Pero eventually kasi kapag nagtitrade ka ng magtitrade, hindi ko lang alam sa iba, pero there will come a time na mas ma-appreciate mo yung parang indirect benefits niya in terms of
how you handle stress, Psychology sa yan, emotion. Kasi Parang tatanong ko ganun, yan, no? yung Parang, emotions, ang hirap niya. kasi, kung ganun lang din yung purpose na gusto mong matuto kung paano yung, let's say, how to make better financial decisions, handle stress, or handle emotions in a way. So, kasi ngayon may mga pwede ka na mag-open ng account sa different brokers na kahit 20k lang or 25k. So, ganun. Pero syempre, hindi naman lahat pumapasok sa trading para matuto ng ganun. Kasi, pwede mo naman matutunan yung mga bagay na yun sa pagbasa ng mga libro or Kahit pagnood ng Instagram YouTube. Parang ganun. Actually, kaya ako nalaman Instagram kasi nag-aaral ako ganun. dati. Yun, ganun. Si ano nga po pala, si Jess po sa nag-9th place ka dun sa Instagram Cup dito sa Philippines. No? Dito. Tawag dito, mapunta tayo sa ikaw naman. Magkano yung naging unang capital mo kung gusto mo lang i-disclose Mga 30 lang yun. Wow! Mga 30 initially. Kasi parang yun lang yung minimum nung time na Oo. yun. So, 7-8 years ago. Yun yung parang minimum. Anong mga company yung unang nirisk ka? Siyempre, mga Jollibee. Jollibee, Ganun. okay. Shout out. One Piece Chicken Kaya Joy. pala yung una sinabi niya. One Piece Chicken Joy. Huwag kayong magbabago, Jollibee. Ayun. Sige, punta tayo sa So, yun pala, guys. Tignan nyo. Ngayon, talagang ang full-time job mo na is trading talaga, di ba? Trading and Investing. and then yun. Yung photography. Parang source din ng income kasi dinelegate ko na. Side quest mo yun. Side quest na siya ngayon. Side quest mo yun. So, kita nyo guys, 30,000 yung pinagsimulan niya. Well, hindi man yun yung sigurong pinakakumita ka na pinakapital mo, pero natuto siya dun. So, malaking bagay na kahit 30,000 lang, pwede ka maging magaling na trader. Pero, para sa'yo ba? Para sa lahat ba ang trading o hindi? Hindi. Hindi, no? Hindi. May mga tao lang. Siguro yung mga taong nagsasabi na lahat kayang mag-trade or lahat kayang mag-trade or lahat kayang kumita. Siguro sila yung mga taong incentivized na mag-trade ka. Mag-trade ka. Whether may tinuturo sila or, okay, 'di ba? Kasi parang nagbebenta parang pag sinabi mong ang lahat ba, lahat ba ng tao para sa trading, parang sinabi mo na rin na lahat ba ng tao kaya maging nurse or Oo, parang totoo. kasi it takes a specific type of personality din. So, ano Well, okay. lahat kayang mag-trade. Oo. Kasi andyan naman yung opportunity, Okay, di ba? Basta may gets. 20k or 25. Pero, yung masasabi mo sigurong magugustuhan nila or magiging passionate or mag-excel sila. Syempre, hindi lahat ganun. In other pursuits, in other fields, ganun naman lagi. It Gets. takes a specific knowledge, skill set, personality to... Skill set din talaga siya, no? So, ano nga ba ang attributes na possible maging magaling na trader? Siguro, it really helps pag introvert ka. Kasi ikaw lang mag-isa eh. Di ba? Sanay ka. Kasi, di ba, parang kung sanay ka sigurong social ka na mas nag-excel kapag tipong nagde-delegate ka or ikaw yung binibigyan ng tasks, medyo mahirap kasi pag nagsa-start off ka pa lang as sa stock market or sa trading, ikaw naman lahat eh. Kasi ikaw yung magbabasa ng mga news, ikaw yung magbabasa ng financial reports kung ano man yun, ikaw yung magbabantay ng charts. Hindi mo naman pwedeng, kasi I mean, kunwari maliit yung capital mo, hindi naman pwedeng magpasweldo ka pa para basahan mo ako ng analytics ng ganitong company, 'di ba? So parang one man band siya, 'di ba? So kailangan syempre mahilig ka din sa numbers, mahilig ka sa parang problem solving, analytical skills. Like 'di ba nga may specific parang left brain, right brain sa creativity Yan or ang dahilan. analytical. So parang ganun. Yan So, ang dahilan siguro, kung ba't ako natigil sa trading. So siguro I'd say yun yung parang specific type ng personality or parang sub skill sets na I think bagay sa trading. Pero sa start pa lang yun kasi syempre marami pang ibang pagdadaanan para ma-determine mo talaga. Matututo. Natalo ka rin ba nung una? Oo naman. Kaya ako natigil sa trading, na-realize ko kasi hindi ako mahilig sa numbers, bobo ko sa math. Ang sa words. Kaya parang ako naman nag-start lang ako sa crypto, yun pala, ba't hindi ka nag-crypto? Never. Nag-crypto din. Pero kasi yun din yung time difference din kasi. Okay. So parang ang grabe yung mas malala volatility. yung crypto kasi 24 hours. Yun Tapos nga marami pang scams na hindi mo alam kung Ang hassle, medyo hindi siya masaya sa mentally pag ganun ka volatile. Parang based sa stats is parang 9 out of 10
or 8 out of 10 nawawalan ng pera sa stocks or sa trading per se, like whether that's forex, stock market sa Philippines, sa US, or sa ibang bansa. And I think ganun talaga kasi ang daming magagaling eh. Ang daming magagaling na traders, maraming magagaling na companies na literal na yun yung ginagawa nila araw-araw. Nag-invest sila ng billions para malaman kung ano yung proper decision making and risk management. Diba? Tapos, so yung iba parang pachamba-chamba lang. Ayun. So, mahirap siya in terms of, yun nga, sa ganung parang perspective. Pero, syempre, with all pursuits naman, lahat naman possible. Pero, sa iba, decrease lang syempre yung chance.